Kuma, nakikita si Luffy bilang Sun God Nika. Bali nagumpisa nga itong chapter 1102 sa introduction ng Bonnie Pirates. Ipinakita nga kung paano sila dahan-dahang nagkakaroon ng pangalan sa pamamagitan ng pag-atake sa iba't ibang isla. So kaya lang naman nila ito ginagawa dahil sa hinahanap nila si Kuma. At speaking of Kuma, sa sumunod na panel nga ipinakitang nandito naman siya sa isla na hinahanap ni Bonnie. Pero ayaw nga mismong magpakita ni Kuma since may kasunduan nga sila ni Saturn. Kaya naman instantly nga na tumakas itong si Kuma. At dito napagpasyahan na nga ni Bonnie na bukod daw kay Kuma pati rin daw si Sun God Nika hahanapin niya. Dahil gusto nga daw niyang ipagmalaki sa tatay niyang si Kuma itong si Nika once na mahanap niya na. Kasabay nga ng moment na to kakatalo lang ni Luffy kay Arlong. At dito pa lang siya nagkaroon ng unang bounty niya. Ipinakita nga rin yung iba't ibang moment sa oras na to. Gaya ng pagpapaalam ni Dragon na pupunta daw siya sa Log Town. Which is alam naman nating lahat na ito yung oras kung kailan niya ililigtas si Luffy mula kay Smoker. Ipinakita nga rin itong si Ace na kausap si Jinbei. Proud na proud nga siya sa kapatid niyang si Luffy sa pagkakaroon ng unang bounty. At speaking of proud, similar nga itong nararamdaman ni Kuma mula kay Luffy. Dahil hindi nga daw niya aakalain na magiging pirata itong anak ni Dragon. At dito ipinakita ngang naglalagay ng lipstick si Bonnie. At naglagay rin siya ng hikaw sa ibabang mata niya. Ang rason nga dito para ma-recognize daw siya ni Kuma kung sakali man at magkita na sila. Sa kabilang banda naman bigla ngang napunta yung scene sa Egghead Island. Dito nga nakita natin itong unang batch ng mga pacifistas na pag-uusapan nga nila Kuma at Vegapunk itong patungkol sa mga bagong pirata. Hanggang sa nabanggit na nga ni Kuma itong patungkol sa anak ni Dragon. Nung marinig nga yun ni Vegapunk gulat na gulat siya dahil hindi nga niya akalain na may anak itong si Dragon. Sinabi nga ni Kuma na itong anak daw ni Dragon very similar sa idol niyang si Kuma since may rubber powers nga daw ito. Meanwhile napunta naman yung scene during Thriller Bark Arc na. So ito na nga yung moment kung saan kakatalo lang ni Luffy kay Gecko Moria. At dito na rin nangyari itong isa sa greatest moment ni Zoro na nothing happened. Pagtapos nga nito napunta naman yung scene during Sabaody Archipelago Arc na. Bali ito na nga yung moment kung saan inintroduce itong si Bonnie sa atin. At ito na rin pala yung huling moment kung saan siya makikita ni Kuma. Dahil sa huling pagkakataon nga sinilip niya itong si Bonnie. Later on nga nung time na sinuntok ni Luffy itong si St. Charlos sa Human Auction House nakita rin pala ito mismo ni Kuma. Yes guys, gulat na gulat nga itong si Kuma sa ginawa ni Luffy. Kumbaga para sa kanya wala pa siyang nakikita na ganito. Yung kakalabanin itong Celestial Dragon para lang maprotektahan ang isang fishman na hindi man lang nila kilala. At dito napunta na nga yung scene sa paghihiwa-hiwalay ng Straw Hat Pirates. As expected nga ang nasa isip nga ni Kuma sa mga oras na to yung pinapamukha niya lang kay Luffy na hindi pa siya handa sa New World. Pinapamukha niya lang kay Luffy na kung hindi pa siya kaya neto malamang na hindi niya rin kakayanin pa itong mga magiging kalaban nila sa New World. At ang huling words nga ni Kuma para kay Luffy siya nga daw ang magliligtas ng mundo balang araw. Sa sumunod na panel naman napunta tayo sa pag-uusap nila Vegapunk at Saturn. Dito nga inuutusan ni Saturn si Vegapunk na lagyan daw ng self-destruct mode itong si Kuma. At syempre as per Vegapunk hindi nga siya pumayag. Bakit? Syempre dahil nga sa tatanggalin na nila itong consciousness ni Kuma, ano pa daw ba ang point para lagyan ng self-destruct itong si Kuma, 'di ba? Kaya naman nakipagsagutan nga itong si Vegapunk kay Saturn. At sinabing ganun na lang daw ba ito katakot kay Kuma para lagyan pa ito ng self-destruction mode? Ang sinabi nga lang ni Saturn naninigurado lang siya. At dito inutos na nga ni Saturn na sa paparating daw na Marineford War, ito na nga daw yung tamang oras para tanggalin na itong consciousness ni Kuma. Kaya naman later on nga ginawa na ito ni Vegapunk. Pero bago nga yun gawin ni Vegapunk may ni-request itong si Kuma. At yun nga yung i-program daw siya ni Vegapunk na poprotektahan niya itong Thousand Sunny. Ang rason nga dito ni Kuma dahil sa nakikita daw niya si Nika mula kay Luffy. At dahil nga sa magiging fully cyborg na siya at hindi niya na makikita pa itong growth ni Luffy kasama na ang grupo
grupo niya, mabuti na daw na makatulong siya kahit sa ganitong paraan lang. At dito in-extract na nga ni Vegapunk itong memories ni Kuma papunta sa isang malaking bubble po, kung saan ipinakita nga itong konting memories niya all throughout sa naging buhay niya. At bago pa nga tuluyang ibaba ni Vegapunk itong switch sa pagiging cyborg ni Kuma, nakita natin siyang umiiyak. Sinabi nga niya na hindi lang daw para kay Bonnie naging bayani itong si Kuma, bagkos naging bayani daw siya para sa lahat. Baling nagpasalamat nga si Kuma dito. Nagpasalamat rin siya sa pagliligtas ni Vegapunk kay Bonnie. At hanggat maaari nga daw kung sakali man at magkita daw ulit sila ni Bonnie, may gusto nga daw siyang mensahe na nais ipabatid. At ito nga yung gusto niya itong batiin ng 10th birthday niya. At dito tuluyan na ngang nawala ng consciousness si Kuma at naging fully cyborg na siya. Kasabay nga nito nakita natin itong si Bonnie na umiiyak. So ito na nga yung moment kung saan nakita natin si Bonnie in chapter 1078. Yung moment kung kailan kakatapos niya lang makita itong buong memories ni Kuma. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1102. Bali ngayon pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin itong part ni Luffy. Ipinakita nga sa chapter na to kung gaano humanga itong si Kuma kay Luffy. Mula nga sa actions niya hanggang sa pagiging anak niya kay Dragon, kitang-kita nga natin na bilib si Kuma sa kanya. Kaya naman no doubt na talagang hinahalin tulad ni Kuma si Luffy gaya sa idol niyang si Sun God Nika. Kumbaga may kutob itong si Kuma na yung hinihintay niyang Sun God Nika itong si Luffy. I'm sure na hindi lang naman si Kuma ang nakapansin neto, dahil nakita na nga rin natin itong traits na to kila Rayleigh at Shanks. Iba nga yung vibes nila kay Luffy. Sa part naman ng ipinakitang konting flashback ni Kuma bago tuluyang tanggalin ni Vegapunk itong consciousness niya, kapansin-pansin nga na sa naging buhay ni Kuma lagi siyang tumatakbo. Which is totoo naman. Simula nga bata siya tinatakbuhan niya na itong mga celestial dragons. Syempre dahil sa pagiging buccaneer niya. Later on nga tinatakbuhan naman niya itong mga marines since naging miyembro nga siya ng Revolutionary Army. Later on naman itong world government na. Syempre dahil kay Saturn. Kaya naman itong naging buhay nga ni Kuma, although naging masalimuot at puno ng kalungkutan, nakita naman natin na may part pa rin ng pagiging masaya. Gumagawa nga siya ng paraan para hindi mabalot ng lungkot ang buhay niya. Gumagawa nga siya ng paraan para mahanap ang saya sa puso niya. At ang isa na nga dito itong pagkasilang ni Jewelry Bonnie. Dahil simula nga nang makilala niya itong si Bonnie, parang dito na nga nagkaroon ng purpose itong buhay niya. Pero itong pinakamahalaga nga sa kanya siya rin palang magiging dahilan ng pagkawala ng buhay niya. So overall nga itong naging flashback ni Kuma napakaganda para sa akin. Although mahaba nga masasabi ko pa ring worth it ito. At gaya nyo excited na nga rin akong makita ito sa anime. Anyway, ayan na nga yung chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1102. Yung mga hindi ko nga natalakay sa video na to tatalakayin na lang natin sa susunod na video natin. So yun lang, peace!